Hello guys, magandang araw po sa lahat. Kamusta na kayo? Ang gusto ko lang i-share po na to inspire others, especially to our dear brothers and sisters in Christ, that God answers prayer. Kasi saksi po ako dyan eh. Ayusin ko yung hair ko, medyo humaharang sa ating pes. Sa akin, magpaganda ko ng konti. Joke time. Well, anyway, seriously, gusto ko lang i-share sa inyo to inspire you to keep on praying kasi God really answers prayers. No po, sa akin kasi, alam nyo naman, at sa mga hindi pa nakakakilala o nakakaalam nito, open naman yung mga life stories ko dito, na binibigay. Kasi ang purpose ko is to inspire, to give motivation, to give, strengthen your faith in God. That is part of my ministry. Yung pag-share ng life story ko para maging silbing aral at makuhaan nyo ng inspirasyon. Ano po. So, I am a solo parent. I am a single parent. No? I have 4 kids, grown-up kids now, pero mga estudyante pa college, and may isa akong nag-work na. So, by next year, 3 na yung magiging college ko. Pero before yan, nung maliliit pa sila, nung mag-isa ko pa silang pinapalaki, inaalagaan, dinadamitan, pinapakain, Siyempre, bilang solo parent, ganun talaga eh. Pinapatnubayan, ginagabayan, pinapangaralan, akin lahat. No? Talagang todo bayan, nabibisaya na ako. Wait lang. Hindi ako Bisaya, Bicol pa ako. Hi sa mga taga Bicol dyan. Lalo na sa mga taga Catanduanes, mayad na aga po o aldaw sa inyo kapos dyan. At sa lahat ng mga Bicolano, po. So yun nga, ituloy natin yung story ko, no? So, nung mga maliliit pa yung mga anak ko, nung mag-isa ko ng tinaguyod yung mga anak ko, po, yung pangalawa kong anak is grade 1 pa lang siya. Naglahong parang bula yung tatay nila. Na hindi na kami inintindi, in short. So, ayaw kumayak dito ha. Hirap na nga yung isang anak lang, paano pa yung 4, Pero hindi ako nagpanik nun. I prayed to God na bigyan ako ng lakas, bigyan ako ng mga taong tutulong sa akin, na yung mga kahinaan ko na hindi ko magawa, siya na mag-supply ng lakas para sa akin. And true to God, po, He is really faithful. Pinalibutan niya ako ng mga taong tutulong sa akin. Dahil ako may pagka-prinsesa. Hindi ko kaya yung mga gawain sa yung maglabandera, magkusinera, maglako-lako. Hindi ko kaya yon. Hindi ko talaga kaya yon. Nag-aral naman ako. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali kasi nga maliliit yung mga anak ko. And wala ako mapag-iwanan sa kanila. And aside from that, wala nang tatanggap sa kanila kasi nagkamali na nga ako sa una di ba? Hindi man nagkamali. Ganun talaga, napakalaki ko sa relasyon. Yung panganay ko, 6 months pa lang noon yung panganay ko, iniwan din ako ng asawa ko noon. No? And then after na balik-balik, intindihan nyo na lang yung kwento ko. And then mag 6 years old siya, magsi-6, 5 and a half. Nakakilala ko ng isang tao na sa palagay ko ay tumaka-Diyos. Kristiyano. Christian siya eh. Walang bisyo, walang Nakita ko na medyo magaling sa kasi dati nag-work ako as credit card consultant. Po. So yun talaga yung trabaho ko dati. And doon to binuhay yung anak ko sa trabahong ganon. In short, nung ma-meet ko tong lalaki nito, nung anak ng 3 ko pang mga anak, kasi 4 yung anak ko. Akala ko talaga very good siya, very nice, kindly, godly. So kakakatanggap ko pa lang nun kay Lord.
Parang wala pa akong 1 year nang tinanggap ko siya. 2004 ako tumanggap kay Lord. 2004 ako naging Christian, ano. In short, nag-surrender ng buhay ko kay Lord. Eh, biglang dumating yung pinakang matinding pagsubok sa atin, sa faith ko. Ayun nga, dumating yung ex ko, na tatay ng 3 kong mga anak. Hindi ko talaga akalain. Yung inaasahan ko makakatulong sa akin, na giginhawa yung buhay ko, mapapabuti na ang buhay ko, na hindi na ako luluha pa. Ganun, ano. Eh, hindi pala luha lang ang binigay niya sa akin. Pag nakikinig ka, alam mo to, kasi follower kita eh. Sobrang hirap pinagdaanan ko sa kanya, guys. Sobrang kahihiyan, kawalang dignidad, kawalang kadisentehan, kawalang kaklasan, kawalang lahat. So, tiniis ko yun, hinintay ko na lumaki-laki yung mga anak ko kasi hindi ko pa kayang mansa paano ko sila. Alagaan ko sa maliliit, sabay-sabay eh. Taon-taon nanganganak ako, hindi ko na mapigilan, di ba? Nung pangalawang anak ko, sabi niya sa kanya, no, hindi ka na makakahiwalay sa akin. So talagang gusto niya ako ikulong sa buhay niya. Akala niya kasi magaling ako magtrabaho, nabubuhayin ko siya. Sobrang hirap ang pinagdaanan ko. So in short, grade 1 na yung mga yung panganay kong babae, yung sumunod sa panganay ko talaga. Mag-isa ko nang binuhay ang mga anak ko. Hanggang nag-high school sila. Mahigit 10 taon, dekada ako nagtiis, namuhay ng puro dasal, at naging ano rin ako, maliban sa credit card, naging call center employee. Kaya yun yung kahit pa paano, nabuhay ko yung mga anak ko, at syempre sa tulong ng mga kapatid ko rin. And maraming tulong sa akin dumarating. Minsan nagugulat ako na yung pag-pray ko ngayon, after few minutes, may tulong na. And pag tinutulungan nila ako, hindi barya-barya, pero talagang buo, malaki. So, kung nakikinig man kayo, napapanood ninyo ito, maraming salamat po sa inyo. Alam ko na ibinalik na ng Panginoon yung mga tulong nyo sa akin. Hindi ko man maibalikin sa inyo, pero sa maraming paraan, ang Panginoon ay marunong magbalik. Alam niya, ang mga taong matulungin ay binibless ni Lord. Ano po? Ganun yun. So, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo babanggitin isa-isa, pero talagang sa mga kapatiran ko na tumulong sa akin, maraming salamat sa inyo. At sa mga kapatid ko na tumulong sa akin, thank you so much for your love. Ngayon, malalaki na yung mga anak ko. Bago ako mag-50, by the way, mag-56 years old na ako ngayon. So, I'm going 56 this November. Pero bago ako noon mag-50, dahil iyak-iyak ako kay Lord, hirap na hirap ako sa trabaho ko at sa sarili ko. Lord, sabi ko, gusto ko pag 50 ko, ayoko nang magpakahirap, Gusto ko nang mag-enjoy sa buhay. Gusto ko nang makaraos sa kahirapang ito. And through to my prayer and request talaga kay Lord, pinagbigyan niya ako. So na mag-50 years old ako, hindi na ako talaga nagkandahirap magtrabaho. Ano po? Sa umpisa, yung anak ko na kasing panganay ang nag-take over. That time, talagang emotionally down ako, spiritually, psychologically, mentally, Kaya talagang hiningi ko kay Lord yun. Sabi ko, Lord, di ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kasi nagkakaroon ako ng emotional depression. O yun, pinagbigyan ako ni Lord. So since na mag-50 years old ako, hindi na talaga ako nagpakahirap mag-work na and God is so faithful dahil inangat niya ang buhay namin mula sa pagkababang buhay. Na kami dati pinapaalis sa tirahan dahil di makabayad. Nung COVID time, syempre nawalan ako ng work yun kasi maraming natanggal sa trabaho, bawal Ayun yun, ang haba na ng story ko, pakinggan nyo. Marami kayong mapupulutan dito. So, ayun nga, kaya pasalamat ako. Kaya, ang sabi ko, kaya doon sa tatay ng anak ko, kung nakikinig ka, pati kung sino man ang lagi mong kausap-usap,
Nagpapasalamat ako na paminsan-minsan sumusulpot ka para tulungan yung mga anak mo, anak natin. Pero masaya na ako sa buhay ko. Tinupad na ni Lord, sinagot na ni Lord yung panalangin ko na ayaw ko nang magpakahirap. Malalaki na mga anak ko eh. So, gusto ko na mag-enjoy sa buhay ko. Malalaki na sila. Pag-aaral nila, si Lord ang bahala dyan. Kung tutulong ka, obligasyon mo yan, no? Alam kong mapapanood mo to. Obligasyon mo yan. So, gawin mo na lang. Pero, hanggang doon na lang. Ano po? Hanggang doon na lang. Kasi, masaya na ako. I'm happy now. Ayoko nang balikan yung mga dating, nagkamali na ako eh. Ayoko nang ulitin yon. So, yun yung panalangin ko na sinagot ni Lord. At napaka-blessed ako kasi napakabait ng mga anak ko. Nila ako, talagang suportado nila ako emotionally, mentally, physically, sa mga gawaing bahay. Hindi ko sinusulo. Mga anak ko may kanya-kanyang toka yan. Yung buko talaga. Sorry. And sa hanap buhay, awa ng Panginoon, binibless ang anak ko. So, hindi kami pamayaman, pero I pray na yumaman kami para makatulong naman ako sa mga natulungan namin. And yung pagbablog ko sa YouTube and sa Facebook, hindi ko, pinapasa Diyos ko yan. Yung mga gustong mag-subscribe, mag-follow, welcome po kayong lahat. Pero hindi ko ginagawa yung style ng iba na magpapakanta hirap F to F, follow to follow, para engage to engage. Hindi, ang sa akin lang, ginagawa ko lang kung ano magagawa ko at kung kaya ko at kung ano yung tama para sa akin. So, bago natin tapusin, ayun nga po, pag ganon-ganon yung kwento ko, gulo, no? So, yun, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pray lang kayo ng pray and isurrender nyo yung buhay nyo kay Lord kasi sinasagot niya ang mga panalangin nyo natin. Basta according to His will. Yung panalangin na tama, yung panalangin na nararapat na sagutin naman. Yung alam nyong naka-line up, nakalinya sa kung anong kagusto ng Panginoon. So yun. Kaya masaya ako and I am really grateful to the Lord. Kaya ngayon, ginagawa ko, nagsishare na lang ako ng mga Bible. Nagba-Bible reading nga po pala tayo sa mga gustong makabasa ng mga salita ng Diyos, at makarinig, available po yan. Kaya lang po, sa ko na isi-share siya, sa page ko na, sa Madam Damin Marisol Templo Talks. Doon ko na siya isi-share. Kasi itong, ko ngayon dito, itong profile ko, more on mga personal na lang, mga post ko, family events, mga konting quotes, mga ganon lang, mga pictures, yun, mga konting additional na mga knowledge, ganon lang. So, yung mga talagang tuloy-tuloy na mga vlogs, doon ko na sa Madam Damin Marisol Templo Talks. And of course, sa YouTube channel, at saka sa TikTok, niya ako doon, i-follow and subscribe. Maraming salamat. Huwag kayong mawawala ng pag-asa pagkat ang Diyos ay nandiyan lang. Basta surrender nyo ang life nyo and obey His will, follow His instructions and directions, at huwag pupuntrahin at huwag gagawa ng masama at piliting maging humble tayo. Kasi doon si Lord natutuwa pag humble tayo. Hindi yung pakitang kunyari humble kundi sa puso talaga. Sa puso, alam ni Lord kung humble ka kasi sinusurrender mo yung sarili mo sa Kanya. So, masarap makipag-relasyon sa Panginoon. Ayun lang. See you in my next video. Thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo na mensahe sa vlog na ito, sa video na ito, na God answers prayer. So, keep on praying, believe in God, trust in God, and surrender your life to the Lord. Amen. Thank you. Thank you for watching. Bye for now.